Dala-dala pa rin ni Cindy ang kaba sa puso kahit nang makarating siya sa airport ng Maynila. Tumakas kasi siya sa live-in partner na abusado at nananakit. Habang naghahanap ng exit ay isang batang babae ang bumalya sa kanyang hita. "Sorry baby girl," natatarantang sabi niya sa bata. Tumingala ang bata at tumitig sa kanyang muka. Hula niya ay nasa 8 taong gulang ito. "Mommy?" Sambit ng bata. Nawindang siya at napalingon sa likuran sa pag-aakalang naroon ang ina ng bata. Ngunit sa kanya ito nakatingin. Maya-maya ay bigla siya nitong niyakap sa baywang at bumalahaw ng iyak. "Mommy, you're back!" Tili nito. Nataranta siya at hindi malaman ang gagawin. Nabaling na sa kanila ang atensyon ng mga tao. Isang lalaking nakasuot ang tumakbo palapit sa kanila at sa nahihilain ng bata. Ngunit natigilan din ito nang matitigan siya sa muka. "Sofia?" Gilalas na sambit nito habang nakatitig sa kanya. Gwapo ang lalaki, maputi, matangkad. Nakahabi lahat ng hibla ng mga buhok nito patalikod kaya nit tingnan. Tulala rin siyang tumitig sa lalaki at hindi mawari ang bugso ng kanyang damdamin. "Daddy, she's mommy!" Giit ng bata. Hinila nito sa kanyang kamay ang lalaki. Dahil sa pagkataranta ay napaatras si Cindy. "Pasensya na, hindi po Sofia ang pangalan ko. Hindi ko kayo kilala. Wala akong anak at may asawa ako. First time ko lang dito sa Maynila." Sabi niya sa lalaki. Tila hindi naman ito naniniwala. "If you're not my wife, how come nakamukha mo siya? Kahit boses mo parehong-pareho." Wala ko kabalo. Kanaong ko lang na siya. Hindi ko alam, baka kahawig ko lang siya." Nagsalita na siya ng Bisaya pero hindi siya naintindihan ng lalaki. "Let's talk privately please. Gusto ko lang linawin kung bakit kamukha mo ang asawa ko." Lalo lamang siyang kinabahan. May taong susundo sa kanya roon sa airport, ang kapatid ni Rose. Kapitbahay nila ito sa Digo City na tumulong sa kanya na makatakas. "Nagkakamali po kayo. Hindi ako ang asawa mo. Sigurado ako ron." Anya. "Sabihin mo na lang sa akin ang name mo at address." "Cindy Del Rosario po ang pangalan ko. Nakatira ako sa Digo City." Sagot niya. "May kamag-anak ka ba rito na pwedeng makausap?" "Wala. Narito ako para maghanap ng trabaho." "Saan ka pala tutuloy rito sa Maynila?" "Hindi ko alam. May taong susundo sa akin at sabi sa kanila muna ako tutuloy." "Okay, ganito na lang. If you need a job, I will hire you. I'll give you my calling card and company address. You can visit my office from Monday to Friday." Dumukot ng card mula sa wallet nito ang lalaki at binigay sa kanya. Kinuha naman niya ang card. Nang magpaalam siya ay bumulahaw naman ang iyak ang bata. Ipinipilit na siya ang mommy nito. Pilit siya nitong nilalapitan. "Mommy, why are you leaving us?" Naglulupasay na tanong ng bata. Binuhat na lamang ito ng lalaki at umalis na. Tiniis ni Cindy ang paninikip ng kanyang dibdib. Pagdating sa waiting area ay namataan niya si Jenna, ang kapatid ni Rose. Iwinagayway nito ang signboard na merong pangalan nito. Kaagad naman niya itong nilapitan. "Mabuti nakarating ka ng maayos rito, Cindy. Kamusta ka na?" Ani Jenna. Hindi siya kaagad nakaimik dahil sa pagkawindang. Hindi maalis sa isip niya ang mag-ama, lalo na ang bata na pumukaw ng kakaibang emosyon sa kanyang puso. "Ayos lang po ako, Ate Jenna." Pagkuha niya sagot niya. Naglakad na sila palabas ng airport. Pumara naman ng taxi si Jenna. Magkatabi silang umupo sa backseat. "Ang liit naman ng dala mong bag. Nadala mo ba mga mahalagang papeles mo?" Ani Jenna. "Oo, kaso ilang damit lang ang nadala ko kasi nagmamadali ako kanina. Natakot kasi ako baka maabutan ako ni Calvin." Si Calvin ang live-in partner niya na isang engineer. Hay, ewan ko ba kung bakit biglang nagbago si Calvin. Hindi naman yun ganun dati. Sobrang mahal ka niya. Halos ayaw ko nga pagtrabahuhin eh. Nagulat nga ako nung sinabi ni Rose na sinasaktan ka ni Calvin. Hindi ko rin siya maintindihan. Simula nung disgrasya kami at nagkamalay ako, nakaramdam na ako ng takot sa kanya. Sabi ni Rose, nagka-amnesia ka? Pinadoktor ka ba ni Calvin? Oo, pero sabi ng doktor, malala raw ang amnesia ko at hindi na magagamot. Kaya unti-unting pinaalala sa akin ni Calvin ang nakaraan. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit ang bigat ng loob ko sa kanya. Hindi ko maramdaman yung pagmamahal na sinasabi niya.
Baka dahil sa amnesia mo kaya naapektuhan ng feelings mo. Ang tagal nyo nang nagsasama ni Calvin. Nagkaanak kayo noon, kaso namatay ang anak nyo dahil sa malalang dengue. Siguro naisisi rin sa'yo yun ni Calvin. Nabanggit sa kanya ni Calvin na nagkaanak sila at sana'y 3 taon na at babae. May picture pa silang pamilya. May unang asawa si Calvin at hindi pa legal na hiwalay kaya hindi siya nito magawang pakasalan. Hindi ko na kaya ang pananakit sa akin ni Calvin, Ate Jenna. Sabi niya kung aalis ako, hahanapin niya ako at papatayin. Sumbong niya. Diyos ko, nasiraan na talaga ng bait si Calvin. Baka naman may ginawa ka na nag-trigger sa galit niya. Inalipin naman siya ng guilt. Kahit kasi anong gawin niya ay wala siyang maramdamang pagmamahal kay Calvin. Sa halip ay takot ang naghari sa kanya. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Mas mabuti na itong lumayo ako. Kahit anong mangyari, hindi na ako babalik kay Calvin. Anya. Tama yan. Ikinukulong ka lang pala niya sa bahay. Mabuti naglakas loob si Rose at Donnie na tulungan ka. Salamat po sa inyong magkakapatid, Ate Jenna. Wala yun. Huwag ka mag-alala. Hindi ka basta makahanap ni Calvin dito sa Maynila. Tutulungan din kitang makahanap ng trabaho. Naalala naman niya ang mag-ama sa paliparan. Kinuha niya mula sa bag ang calling card na ibinigay ni Liam at ipinakita kay Jenna. Ate Jenna, alam mo ba kung saan tong kumpanya? Tanong niya. Kinuha ng babae ang card at binasa. Nanlaki ang mga mata nito. Sa company na to kami nagtatrabaho ng asawa ko. Talaga po? Oo, architect ang asawa ko sa kumpanyang yan. Ako naman ay sa accounting department naka-assign. Teka, sinong nagbigay sa'yo nito? Yung lalaking nakasulubong ko sa airport. Pangalan niya ang nakalagay sa calling card, si Liam. Napagkamalang kasi niya ako na asawa niya. Kamukha ko raw kasi. Sandaling natigilan si Jenna. Teka, may chismis ako nasagap noon eh. Wala pa kasing 1 taon kami nagtatrabaho ng asawa ko sa AJ Corporation at real estate developer. Hindi ko alam kung anong nangyari sa pamilya ni boss. Sabi ng ibang empleyado, matagal na raw nawawala ang asawa ng boss namin. Sabi naman ng iba, namatay raw sa trahedya ang babae sa Davao nung nakaraang taon. Nagkaroon kasi ng malakas na lindol at nagkasunog sa hotel kung saan nakacheck-in ang asawa ni boss. Hinala nila isa sa nasunog yung babae na natabunan ng gumuhong gusali. Pinadianay nila lahat ng bangkay at yung nasunog pero wala ang asawa ni boss. Ibig sabihin ay hindi pa siguradong namatay ang asawa ng boss mo? Yun ang sabi ng iba. Pero mahigit 1 taon na nakalipas. Kung buhay pa ang babae, sana nakabalik na, di ba? Imposibleng hindi siya mahanap ang yaman ni boss. Nagtataka ako kung bakit pinagkamalan ako ng lalaking yun na asawa niya raw ako. Nanlaki ang mga mata ni Jenna. Hala, baka kamukha mo nga yung asawa niya. Hindi mo ba nakita ang asawa niya? Wala na ang asawa ni boss nung na-hire kami sa kumpanya nila. Baka naibalita ang pagkawala ng asawa niya at hindi ko napanood. Hindi rin ako mahilig tumambay sa social media. Ganon din ang asawa ko. Oo nga eh. Wala rin akong cellphone at sira ang television sa bahay kaya wala akong balita sa nangyayari sa labas. Nagulat talaga ako kanina kasi kahit ang anak ng boss mo tinawag akong mommy. Alamin mo ang totoo, Cindy. Sama ka sa akin sa Monday pagpasok ko sa trabaho. Binigyan ka ni boss ng calling card kaya siguradong maghihintay siya sa'yo. Napaisip pa siya. Hindi rin matigil ang curiosity niya kaya kailangan niyang makausap ulit si Liam Andrada. Yun ang buong pangalan ng lalaki na nakatala sa calling card. Sige, sasama ako sa'yo, Ate Jenna. Pasya niya. Magpahinga ka muna sa bahay. Maluwag naman ang bahay namin. Isa lang ang anak namin at pwede kayong mag-share sa kwarto. O kung okay lang sa'yo, dun ka sa kwarto ng yaya ng anak ko. 10 years old ang anak ko, babae at friendly yun. Salamat po. Kahit saan ako matulog, ayos lang. Samantala, hindi pa rin mapakali si Liam. Ayaw kasing tumigil kakaiyak ng anak niya at gustong makita ang mommy nito. Late na silang nakarating sa opisina kaya si Ryan ang pinadalo niya sa meeting. Pinsan niya ito sa mother's side. Ito na rin ang assistant niya. Kamusta ang meeting? Tanong niya kay Ryan nang makapasok ito sa kanyang opisina. Ayun, nagkasundo rin kami ng investors. Pero sana next time huwag kang basta mag-cancel ng meeting. Ano ba kasi nangyari? Anito. Sinipat niya si Cassie, ang kanyang anak. Nakahiga na ito sa couch at yakap ang alaga nitong pusang puti. I saw my wife in the airport. Sabi niya. What?
Seriously? Nanlaki ang mga mata ni Ryan. Sigurado ako, Ryan. Kamukhang kamukha niya si Sofia, maging boses at pananalita. Kung asawa mo yun, bakit hindi siya sumama sa inyo? Hindi niya kami kilala. Naisip ko baka nagka-amnesia siya at napunta sa ibang lugar. Ang sabi pa niya may asawa siya. Yun lang. Baka ibang tao talaga yun, bro. Pero paano kamukha siya ni Sofia? Baka may kakambal si Sofia. Walang nabanggit sa akin si Sofia na may kakambal siya. Ang sabi niya lang, inampun siya ng adoptive mother niya sa mga mother nung baby pa siya. Iniwan kasi siya ron ng biological mother niya. Naguguluhan ako. Nasaan na yung babae na kamukha ni Sofia? Ani Ryan. Umupo na ito sa gawing paanan ni Cassie. Naghiwalay na kami sa airport. Pansin ko parang takot na takot siya. I gave her my calling card, hoping she would come here. Nagmula siya sa Daegu City at gustong magtrabaho rito. Nakuha mo ba ang buong pangalan niya? Yes, and I already sent the details to your inbox. Mag-research ka tungkol sa kanya at alamin ang ibang detalye. Dinukot naman ni Ryan ang cellphone sa bulsa ng pants nito at binasa ang mensahe niya. Ipapasok ko sa kaibigan ko nasa NBI ang detalye para malaman natin ang record ng babae. Mas mainam kung magkita kayo ulit ng babae at makapag-usap. I will find her if she will ignore my invitation. Tumayo na siya at nilapitan si Cassie. Are you hungry, baby? Tanong niya sa anak. Umiling ang bata. I want to see my mommy, Dad. Anito sa garalgal na tinig. Napagod na ito kakaiyak. Wari kinukuyumos na naman ang puso niya sa sakit. Simula noong nawala si Sofia ay patigil-tigil sa pag-aaral si Cassie. Nag-hire na lamang siya ng private teacher nito. Don't worry. Daddy will do anything to find your mommy. Alo niya sa bata. Umupo naman si Cassie pero nakasimangot. We saw Mom in the airport. Bakit hindi niya tayo kilala? I don't have any idea, baby. Maybe she had an amnesia. Ano po yun? Problema sa utak na sanhi ng pagkalimot. I want Mommy back, Daddy. I miss her so much. Bumulahaw na naman ito ng iyak. Tinabihan niya ang anak at niyakap. I missed her too. Bulong niya. Bugso ng mabigat na emosyon ay uminit ang bawat sulok ng kanyang mga mata at napaluha. Lunes ng umaga ay late na pumasok sa opisina si Liam. Nilagnat kasi si Cassie kaya hindi niya basta maiwan. Nasurpresa siya pagdating sa lobby ng opisina ay may hindi inaasahang bisita. Si Cindy, kasama si Jenna na isa sa accounting staff nila. Good morning, sir. Sinamahan ko lang po si Cindy. Pinapupunta niya raw siya dito. Sa bahay kasi namin nakatira si Cindy at kapitbahay siya ng pamilya ko sa Daegu City. Ani Jenna. Naunahan siya ng pananabik nang muling makita si Cindy. Kaagad niya itong nilapitan. Simple lang itong manamit. Pulang blouse at itim na denim pants. Malayong malayo kay Sofia na mahilig sa fashion at magagarang dress. Thank you for granting my invitation, Sydney. Doon tayo sa office ko mag-usap para mas komportable ka. Anya. Tumayo naman ang babae at sumunod sa kanya. Umalis din si Jenna upang simulan ng trabaho. Dumating din si Ryan kaya ito ang una niyang inasikaso. Kamukha nga siya ni Sofia. Manghang sabi ni Ryan habang titig na titig ito kay Cindy na umupo sa couch. I told you, I never doubted her. Ramdam ko sa puso ko na siya si Sofia, Ryan. Anya. Speaking of Cindy, may update na ako tungkol sa background niya. Inabot sa kanya ni Ryan ang naka-folder na dokumento. Binuklat niya ito at binasa ang profile ni Cindy. Nakatira nga ito sa Daegu City. Doon nagtapos ng pag-aaral pero single ang status nito. Meaning hindi kasal sa lalaking tinutukoy nitong asawa. Hindi pala siya kasal. Kaedad din siya ni Sofia. 28 at mas bata ng 2 taon sa akin. I think this birth certificate is fake. Pero tama ang inilagay niyang edad. Birthday lang ang naiba. Ang alam ko, walang birth certificate si Sofia nung iniwan ng nanay sa kumbento. Ang madre nang nagpagawa ng birth certificate at ibinase raw sa kung kailan ito inampun. Sabi niya. Baka live-in partner lang niyang lalaki. May employment record siya at karamihan ay sa Davao City lang. Pero 2 years ago na. Unemployed siya for 2 years. Thank you for your details, Ryan. Kakausapin ko si Cindy para mas malinawan ako. Okay, aalis muna ako kasi may deposito akong cheque. Tumango siya at sinundan ng tingin si Ryan.
Pagkawan ay tinawag niya si Cindy. Lumapit naman ito pero halatang nahihiya. Maupo ka muna. Anya. Umupo ito sa harap ng kanyang lamesa, pero otomatikong nabaling ang tingin sa screen ng kabubukas niyang laptop. Family picture kasi nila ang cover photo. Namangha ang babae nang makita ang sarili sa picture. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero nakita mo naman. Kamukha mo talaga ang asawa ko. Wika niya. Iniharapan niya kay Cindy ang laptop. Pero paano? Naguguluhang tanong nito. Wala ka bang kakambal? Umiling ito. Ang sabi lang ng asawa ko, partner ko, na aksidente kami at nagkaroon ako ng amnesia. Paano ang aksidente? Sakay raw kami ng kotse at nabunggo ng truck. Bakit hindi na bumalik ang alaala mo? Pinagamot ka ba ng partner mo? May pinapunta siyang doktor noon sa bahay pero sabi malala ang amnesia ko at hindi na maaagapan. That's impossible. Pero anong naramdaman mo sa partner mo nung siyang namulatan mo? Nung nagkamalay ako, hindi ko rin kilala ang partner ko. Nagpakilala lang siya sa akin at nagkwento kung anong nangyari. Sabi niya, matagal na raw kaming nagsasama at nagkaanak kami. Kaso namatay. Bakit ka pala umalis sa poder ng partner mo? Kasi palagi niya akong sinasaktan at kinukulong sa bahay. Mariing nagtagis ang bagang niya sa gigil. Anong pangalan ng partner mo? Calvin Manalo. Isa siyang engineer. You mean, tumakas ka lang sa kanya? Tumango ito. Hindi ko na kasi matiis ang pananakit niya. Mangiyak-ngiyak nitong sumbong. Lalo lamang siyang nanggalaite. Kinuha niya ang resume ni Cindy at binasa ang detalye. Nakapagtapos ito ng college sa kursong architecture. Na-amaze siya dahil si Sofia ay nag-aral ng fine arts. Mahusay itong gumuhit. I think there's something wrong with your situation, Cindy. Let me help you investigate your partner. Anya. Wag na. Okay na tong nakalayo ako sa kanya. Sige, ganito na lang. Magtrabaho ka rito sa akin at tutulungan kitang makarecover sa amnesia mo. At nakikiusap ako na huwag kang mailang. Mahigit 1 taon na ako naglilibot sa bansa para mahanap ang asawa ko. Nakasama kasi siya sa pagguho at nasunog na hotel sa Davao nung may business trip siya. Umiwas ng tingin sa kanya ang babae at tinitigan ang family picture niya sa laptop. Hindi ito nakatiis at hinaplos ang picture ni Cassie, na nooy 5 taon pa lamang. Anong desisyon mo, Cindy? Tanong niya sa babae. Napakislot pa ito at nabaling ang tingin sa kanya. Tatanggapin ko ang trabaho. Tura nito. Thank you. Anytime pwede ka na mag-start. Ano pala ang magiging trabaho ko rito? You're an architect. I have a real estate developer company and you can work there. Pero dito ka muna sa opisina ko magtrabaho para mag-guide kita. Pero nakalimutan ko na kung ano ang gagawin bilang architect. Marunong ako mag-drawing pero yung inaral ko ilimot ko na. Hindi naman ako tinulungan ni Calvin na ma-recover ang kaalaman ko sa kursong tinapos ko. Napabuga siya ng hangin. Iginiit niya na may mali talaga sa sitwasyon ni Cindy. Ganito na lang. Magstay ka rito sa office ko at tutulungan kitang ma-refresh ang skills mo. I'm an architect too, pero nakafocus ako sa business management since my parents died. Magkasunod silang namatay dahil sa cancer. Ako lang kasi ang anak nila at sumalo sa lahat ng negosyo. Tumango si Cindy pero diretso ang titig sa kanyang muka. Aliw na aliw naman siya rito. He missed his wife so much. Kung pwede lang ay yayakapin niya si Cindy. Bukas po ba pwede na ako magsimula sa trabaho? Tanong nito. Oo naman, kung ready ka na. Sige po, aalis na po pala ako. Paalam nito. Tumango siya. Hinatid pa niya sa labas ng opisina si Cindy. Sa kabilang banda, pinamamahayan pa rin ng takot at pagkamangha ang puso ni Cindy. Ang hindi niya maintindihan ay ang kakaibang pahiwatig ng kanyang puso habang kausap si Liam, lalo na nang makita ang family picture nito. Hindi niya kabisado ang daan pa uwi kaya hinintay niya si Jenna sa lobby ng ground floor ng 7 palapag na gusali. Lumuklok siya sa couch saktong may pumasok na bata. Mommy! Tili ng bata, patakbong lumapit sa kanya. Natigilan siya nang mapagtanto na anak ni Liam ang bata. Otomatikong sumikdo ang kanyang puso dahil sa galak. Sa halip na iwasan ng bata ay hinayaan niya itong yakapin siya. I missed you, Mommy. Please don't leave us again. Humihikbing samo ng bata.
Bahagyang nanikip ang kanyang dibdib at hindi napigil ang sarili na yakapin din ito. Nagulat siya nang maramdaman ang mainit na temperatura ng katawan nito. May lagnat ka, bulalas niya. Kinapa niya ang noo nito. Lumapit naman ang yaya ng bata. Nakainom na po siya ng gamot, ma'am. Bumaba na nga ang lagnat niya. Iyak siya ng iyak at gustong pumunta rito kaya pinagbigyan ko. Pumayag naman si Sir Liam, sabi ng ginang. Maya-maya ay dumating na si Liam. Cindy, narito ka pa pala? Anito. Hinihintay ko si Jenna kasi hindi ko pa kabisado ang sakayan pa uwi sa bahay nila. Doon ka na muna sa office ko. Ipapasabi ko na lang kay Jenna na naroon ka. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Bumalik siya sa opisina ni Liam kasama ang mag-ama. Natigil din kakaiyak si Cassie at ang daming kwento sa kanya. Hindi naman siya makarelate. Hindi niya maignora ang bata dahil tila dinudurog ang puso niya sa tuwing iiyak ito. Habang kumakain ng snack nito si Cassie sa couch, ay tinawag siya ni Liam. Lumapit siya rito at umupo sa harap ng lamesa nito. May hihingin akong pabor, Cindy. Baka pwedeng hayaan mo si Cassie na tawagin kanyang mami. Simula kasi nung nakita kanya sa airport, nawalan na siya ng ganang mag-aral. Maging sa pagkain. Nilagnat na nga siya. Anito. Pero baka masanay siya. Hindi ka naman nababalik sa Digos, di ba? Baka pwedeng tumira ka na sa bahay ko. I really need your help for Cassie. Sobrang na-miss niya ang mami niya. Pabalik-balik siya noon sa ospital dahil sa anxiety attack. Ginupo siya ng lungkot para sa bata. Dahil sa awa ay hindi siya nakatanggi sa pabor na hinihingi ni Liam. Pumapayag ako alang-alang sa bata. Walang patumpik-tumpik niyang pa siya. Kumisdot siya nang biglang hawakan ni Liam ang kanyang kanang kamay. Binawi rin ito ang kamay ng mahimasmasan. Sorry, and thank you. I'll talk to Jenna about your decision. Mas safe ka rin sa akin. Tumango siya. Maya-maya ay tinawag na siya ni Cassie. Ito naman ang nilapitan niya at sinamahan sa couch. Pagkatapos ng tanghalian, ay nagpaalam si Cindy kay Jenna na lilipat sa bahay ni Liam. Natuwa pa ang babae sa desisyon niya dahil mas ligtas umano siya kay Liam. Bukas ng umagay pasasamahan kita sa driver para makapamili ka ng gamit mo sa mall. Sabi ni Liam. Lula na sila ng kotse paalis sa bahay nila Jenna. Kinuha nila roon ang kakaunting gamit niya. Sasama ako, Daddy! Excited namang abila ni Cassie. Magkakatabi silang tatlo sa backseat. Nasa gitna ang bata. Sure, baby. I know you missed going shopping with your mom. Ani Liam. Nakangiting tumitig si Cindy kay Cassie. Hindi niya masaway si Liam sa iginigiit nito na siya talaga ang mommy ni Cassie. At tila ba nagkaroon ng sariling isip ang kanyang puso. Ito na ang nagpasya. Hindi ka ba papasok sa school, Cassie? Tanong niya sa bata. Sa house lang po ako nag-aaral kasi ayaw ko sa school. Bakit? Kasi nalulungkot ako. Tinutukso ako ng classmates ko kasi wala akong mommy. Pero kung sasamahan mo ko, papasok na po ulit ako sa school. Sinipat niya si Liam na nooy nakatitig sa kanya. Mapagbibigyan mo ba si Cassie, Cindy? Pilit siyang umiti. Kahit nag-aalangan, ay hindi naman siya makatanggi. Oo naman. Daddy, bakit Cindy ang tawag mo kay Mommy? She's Mommy Sophia, right? Sabad ni Cindy. Muli silang nagkatitigan ni Liam. Oo nga pala. Sorry, it's Daddy's fault. Ani Liam. Wala na namang choice si Cindy kundi sakyan ng sitwasyon. Ang hindi niya maintindihan ay bakit nasabik pa siya na gamitin ang pangalan ng asawa ni Liam. Pagdating ng dalawang palapag na bahay ni Liam sa isang subdivision sa Pasay, ay kaagad silang tumuloy sa kwarto. Nasorpresa siya dahil sa kwarto mismo ni Liam siya nito dinala. Bakit dito mo dinala ang maleta ko? Balisang tanong niya sa lalaki. It's our room. Magtataka si Cassie kung magkahiwalay tayo ng kwarto. She loves sleeping with us. Inililipat ko lang siya sa kwarto niya oras na nakatulog na. Hindi siya mapakali. Akala ko si Cassie lang nag-a-assume na ako talaga ang mommy niya. I can't help it, Cindy. Ramdam ko talaga na ikaw si Sophia. I assume that you were my wife. Seryosong wika nito. Muli siya nitong hinarap at matiim na pinakatitigan sa muka. Otomatiko namang tumulin ang tibok ng kanyang puso. Habang nakatitig siya sa magagandang mga mata ni Liam, ay tila ba may gustong isigaw ang kanyang puso.
Baka masanay ka rin. Anya. I don't care. Pinaiimbestigahan ko ng live-in partner mo para malaman ang background niya. Kung paano ka napunta sa kanya. Sinalakay naman siya ng kaba. Paano kung malaman ni Calvin na nasa poder mo ako? Magagalit yun at madadamay kayong mag-ama. No. Kahit malaman pa niya na narito ka, hindi ako papayag na makuha ka niya. Base sa kwento mong pananakit ni Calvin sa'yo, obvious na mentally unstable siya. Once na patunayan ko na may ginawa siya kaya hindi na bumalik ang alaala mo, idedemanda ko siya. Lalo lamang sumidhi ang kaniyang kaba. Kilala niya si Calvin at kung gaano ito kawayolente. Baka kung anong gawin sa'yo ni Calvin, huwag mo nalang ituloy ang investigasyon. Idadaan ko to sa legality, Cindy. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala kay Calvin. Hindi ka niya basta matutuntun dito. Hindi rin siya basta-basta makakapasok sa subdivision na to. Hindi na siya kumibo. Nabaling ang atensyon niya sa estante katabi ng walk-in closet. Naroon ang maraming larawan ni Liam kasama sina Cassie at Sofia. Nakikita talaga niya ang sarili sa asawa ni Liam. Paano kayo nagkakilala ni Sofia? Usisa niya. Nilapitan niya ang wedding picture ni Liam. We met during college. I admire you for being so talented, kind, friendly, and caring. Anito. Giniit na talaga na siya si Sofia at pinaalala ang nakaraan nila. Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita. May boyfriend ka nun kaya hanggang ligaw tingin lang ako. Nang maghiwalay kayo ng boyfriend mo, pinormahan ka agad kita. Inamin mo sa akin na ako ang first crush mo. Inakala mo kasi na girlfriend ko ang pinsan ko na schoolmate rin natin, kaya nabaling sa ibang atensyon mo. Pero nung niligawan kita, kagad mo akong sinagot. Dahil sobrang in love tayo sa isa't isa, nadala tayo ng kapusukan. I got you pregnant before I graduated in architecture. Second year college ka pa lang nun. Nagalit ang parents ko at ang adoptive mother mo, kaya pinakasal tayo. Tumigil ka sa pag-aaral pero after mo mga anak, nag-aaral ka ulit. Kwento nito. Habang nagsisink in sa kokote ni Cindy ang kwento ni Liam, ay biglang may pamilyar na senaryo ang sumagi sa kanyang isip. Natila kapareho ng kwento ni Liam. Napahilot siya sa kanyang sentido. Are you okay, Sofia? Tanong ni Liam. Mabilis itong lumapit sa kanya. Tinawag na siya sa pangalan ng asawa nito. Inalalayan siya nito paupo sa gilid ng kama. Biglang kumirot ang sentido ko. May mga eksenang sumagi sa isip ko. Magulo. Anya. Calm yourself. Magpapaschedule ako sa doktor para sa check-up mo. Ngayon ko lang to naramdaman, Liam. Ang alin? Ang makarecall ng memories. That means your partner did something to worsen your amnesia. Hanggat walang nagpapaalala sa'yo sa totoong nakaraan mo, mahihirapan ka talagang makarecover. Pinaalala naman sa akin ni Calvin ang nakaraan namin pero hindi ganito ang naramdaman ko. Because those memories aren't yours. Mahihingin lang akong pabor, Sofia. I mean, Cindy. Ano yon? Tumitig siya rito. May I see your back? Ha? Bakit? May titinan lang akong palatandaan. Doon ko mapapatunayan na ikaw ang asawa ko. Kahit naiilang ay pinagbigyan niya ang kahilingan ni Liam. Tumalikod siya rito at kinalas ang botones ng kanyang blouse hanggang ibaba. Let me help you. Ani Liam. Ito na ang nagbaba ng kanyang blouse hanggang sa malantad ang kanyang likod. Ayaw naman paawat ng puso niya sa pagsikdo, lalo nang haplusin ng kamay ni Liam ang gitna ng kanyang likod. Your birthmark is here. The proof that you're my wife. Pabulong nitong wika. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Liam buhat sa likuran. Sumubsob ang mukha nito sa kanyang batok. Humagulgol na ito. Anong problema, Liam? Tanong niya. Ilang gabi akong walang maayos na tulog kakaisip sa'yo. I almost lost hope. Pero hindi ko tinanggap na wala ka na. Naniniwala ako na babalik ka. At ngayong narito ka na, hindi ako papayag na mawala ka ulit, honey. Inayos ni Cindy ang kanyang damit at pumihit paharap kay Liam. Hindi siya nakahuma nang yakapin siya nitong muli. Mas mahigpit. Hinayaan niya itong umiyak sa kanyang balikat. Nadala na rin siya sa emosyon nito. Gaano ka kasigurado na ako nga si Sofia, Liam? Not all people have the same birthmark. I will ask Ryan to help you have a fingerprint examination. Ang alam ko rin walang taong magkatulad ng pattern ng fingerprint kahit identical twin. Sige, gawin mo kung anong makakatulong sa akin. Wala talaga ako maalala. Leave it to me.
Just be with us, Sophia. Can you? Pumayag naman siya. Naabutan sila ni Cassie sa ganoong sitwasyon. Magkayakap. Mommy, Daddy, why are you crying? Tanong ng bata. Tumigil naman sa pag-iyak si Liam at tinawag ang anak. Lumapit naman ang bata at pumagitna sa kanila. Namiss lang ni Daddy ang mommy mo, anak. Ani Liam. Don't be sad, Daddy. Mommy will not leave us again. Tumango ang tatay. Of course. I won't let mommy leave us. Naglaho ang agam-agam ni Cindy at nabuo ang pasya na panindigan ng pagiging ina ni Cassie at asawa ni Liam. Sa paraang yun din, ay tuluyan na niyang matatakasan si Calvin. Hindi na aalis si Mommy, Cassie. Sabi naman ni Cindy. Promise yan, Mommy, ah. I will be sad again if you leave. Daddy will cry too. Tumango siya at niyakap ang bata. Kinabukasan, pagkatapos mag-shopping sa mall, ay sumama si Cindy kay Liam sa ospital. Sinuri ng doktor ang kondisyon ng kanyang utak. Nagbigay na rin siya kay Ryan ng kopya ng kanyang fingerprint upang masuri. Ano po ang resulta ng MRI test, Doc? Tanong ni Liam. Nasa loob na sila ng tanggapan ng doktor na lalaki. Nakaupo sa tapat nito. I noticed some signs of trauma in the patient's brain. Hindi ako naniniwala na dumaan siya sa therapy. Ang amnesia niya ay hindi nagamot. Sabi ng doktor. Mare-recover pa po ba ng asawa ko ang memories niya? Sad to say, mahihirapan na tayong ma-recover lahat ng memories niya. Pero ang utak niya ay may sariling way to recall sa memories. Depende sa environment ng pasyente. Kailangan din niya ng therapy para mahila trauma niya na isa sa sagabal kung bakit hirap siyang makarecover ng memorya. Para hindi mahirapan ng pasyente, huwag natin siyang piliting makaalala. She should start creating new healthy memories, and everything will follow. Salamat sa payo, Doc. Nagbigay ng resetang gamot ang doktor. Pagkatapos ay nagpaalam sila. Nang lulan na sila ng kotse, ay sakalang naisip ni Cindy ang mga pinagdaanan niya kay Calvin. Sinadya ni Calvin na huwag ipagamot ang amnesia ko. Anya, katabi niya sa upuan si Liam. Nauna nang umuwi si Cassie kasama ang yaya nito, kaya si Liam lang at driver ang kasama niya. Tama ako, may ginawang mali si Calvin. Pero bakit ayaw niyang gumaling ako sa amnesia, Liam? Baka may tinatago siya na hindi mo dapat malaman. Palagay ko, gawa-gawa lang niya ang kwento na matagal na kayong magkarelasyon at nagkaanak. Lalo lamang siyang naguluhan. Pero may picture kami kasama ang bata. Hindi ko maalala ang time na yon. Naguguluhan din ako kaya kailangan ko makausap si Calvin. Pupuntahan mo si Calvin? Nagpanik na siya. Gagawa ako ng paraan para makapag-usap kami ng maayos, honey. I think Calvin was obsessed with you. Maaaring matagal ka na niyang gusto at nagkaroon siya ng pagkakataong makidnap ka nung lumindol. Itinago ka niya at binago ang pagkatao mo. Naramdaman ko ang pagmamahal ni Calvin, pero bigla siyang nagbago nung hindi ko magawa ang gusto niya. Ano ba ang gusto niya? Gusto niyang magkaanak kami, pero hindi naman niya ako pinipilit kung ayaw ko magpagalaw sa kanya. Nagagalit lang siya at sinasaktan ako. Napasintido si Liam. Malalaman ko rin ang totoo. Mag-focus ka muna sa therapy mo, honey. Ako nang bahala kay Calvin. Sumang-ayon naman siya. Lunes ng umaga ay inasikaso ni Cindy si Cassie. Papasok na ulit ito sa school. Gusto nitong kasama siya at hindi niya matanggihan. Mommy, excited na akong pumasok sa school at sabihin sa classmates ko na bumalik ka na. Ani Cassie. Lulan na sila ng kotse, magkatabi sa backseat. Alam ba ng teacher mo na papasok ka na sa school? Anya. Opo, Mommy. Daddy called my teacher. Mabuti naman. Galingan mo, ha? Yes po, Mommy. Pagdating sa isang kilalang private elementary school ay namangha si Cindy sa ganda ng pasilidad. Ang lawak ng parking lot at halos lahat ng mag-aaral ay may kotse na naghahatid. Let's go, Mommy! Paanyaya ni Cassie. Hinila siya nito sa kanang kamay. Hila-hila naman niya ang bag nitong may gulong at bit-bit sa isang kamay ang niluto niyang merienda nito. Kailangan mo pumasok rin ako sa classroom mo? Opo, pero wait mo ko sa labas kapag dumating si teacher. Ipapakilala lang kita sa classmates ko. Sumunod siya sa bata hanggang makapasok sila sa air-conditioned na silid. May ibang parents din doon na inaasikaso ang mga anak.
Grade 2 pa lang si Cassie dahil patigil-tigil nga ito. Wala pa ang teacher mo, anak. Anya. Late po palagi si teacher, mommy. Sige, maupo ka na. Sinamahan niya sa upuan nito si Cassie. Pinangalandakan na nito sa mga kaklase na siya ang mommy nito. Wala namang kumibo sa ibang bata. Maya-maya ay dumating ang guro ni Cassie. Bata pa at mukhang dalaga. Nagulat siya nang lapitan nito si Cassie at biglang niyakap. Namiss kita, Cassie. Naiyak ako nung sinabi ng daddy mo na hindi ka na muna papasok. Namimiss mo na naman daw ang mommy mo. Sino palang kasama mong pumasok? Sabi ng guro. Hindi nakaimik si Cassie pero itinuro siya. Nabaling sa kanya ang atensyon ng guro. Oh, hi. Bagong maid ka ba ni Cassie? Mabuti nagustuhan ka niya at napapayag siyang pumasok ulit. Ako pala si Lydia, teacher ni Cassie. Friend ko rin ang dad niya. Anito. Matabang siyang ngumiti at sinipat si Cassie. Abala na ito sa kausap na kaklase. Hindi ako maid ni Cassie. Sabi niya. Tita ka ba niya? Medyo hawig kayo ni Cassie eh. Mabuti dumating ka. Sobrang depressed si Cassie sa pagkawala ng mommy niya. Ewan ko nga ba kung bakit hindi pa naghanap si Liam ng bagong asawa. Para naman maasikaso ang anak niya. Matagal na palang wala ang asawa niya. Hindi siya makasingit sa kadaldalan ng guro. Halatang hindi pa nito nakilala ng personal ang asawa ni Liam. Nagsimula na ang klase kaya sa hardin katapat ng classroom naghintay si Cindy. Binilan siya ni Liam ng bagong cellphone at SIM card. Nawala na sa contact niya si Calvin sa lumang-luma niyang cellphone na madalas ay laging lobat. Nakaidlip siya habang nakaupo sa bench nang may mainit na bagay na lumapat sa kanyang mga labi. Liam? Kulat niyang sambit ng mamataan ng lalaki na nakaupo na sa gawing kaliwa niya. Bakit narito ka? May waiting area malapit sa cafeteria ng school. Malamig doon. Ani Liam. Okay lang ako rito. Baka kasi hanapin ako ni Cassie. Sabi kasi niya maghintay lang ako rito at saglit lang daw matatapos ang klase. Oo nga pala. Half day lang ang pasok nila, sabi ng teacher. Bakit pala narito ka? Katatapos lang ng meeting ko at wala namang masyadong ginagawa sa office. Naisip kong mag-lunch naman tayo sa labas kasama si Cassie. May snack akong dala para kay Cassie. Akala ko kasi binibili ang food dito, kasama pala sa tuition. Oo, kasama yun sa binabayaran. Ang mahal siguro ng tuition fee rito. Mura lang naman, 70,000 yearly. Anong mura? Daig pa ang college ah. Natawa si Liam. You chose this school for Cassie, honey. Gusto ko nga sana dun siya mag-enroll sa international school. Ayaw mo ron kasi mas mahal ang tuition fee. Mahal din dito. Inakbayan siya nito. Ang laki talaga ng pinagbago mo, honey. Malaking issue na sa'yo nun ng expensive stuff. Mas lumala ka ngayon pagdating sa pagtitipid. Para sa'yo hindi big deal ang pera kasi mayaman ka. Maluho rin pala ang asawa mo. Ako kasi ginipit ni Calvin. Kaya napakalaking halaga na sa akin ng barya. Naabuso ka ni Calvin? Ganun na nga. Hindi ako makahawak ng pera. Umaasa lang ako sa barya makukuha ko sa bulsa ng pants ni Calvin na nilalabhan ko. I can't imagine how you suffered in Calvin's hands. Malilintikan talaga sa akin ng lalaking yun. Napahaba ang kwentuhan nila at inabutan na ng bell para sa uwian. Nagulat na lang sila nang sumulpot si Cassie sa likuran kasunod ang guro nito. Hello, Liam. I miss seeing you here. Nasasabik na bati ni Teacher Lydia. Walang abog itong lumapit kay Liam at humawak pa sa kanang braso nito. Feeling close. Ilang tawag kong hindi mo sinagot. Kukumustahin ko lang naman si Cassie. Natitigan ni Cindy ang kamay ni Lydia, pero marahan namang binawi ni Liam ang braso at umatras. Medyo hindi busy sa office kaya may time ako na sunduin ng mag-ina ko ngayon. Sagot ni Liam. Mabilis namang naglaho ang ngiti sa mga labi ng guro. Napasulyap kay Cindy. Mag-ina mo? Akala ko ba patay na ang asawa mo? Tumalim ang titig ni Liam sa guro. Who told you that? Nawalan lang kami ng communication sa asawa ko at hindi siya patay. She's here. Nilapitan ni Liam si Cindy at inakbayan. Ganoon naman ang panlalaki ng mga mata ni Lydia. Akala ko tita siya ni Cassie. Sorry. I never met your wife before at saka usap-usapan kasi ng ibang guro na namatay raw sa aksidente ang asawa mo. Stop that nonsense rumor.
Nagtaas na ng boses si Liam pero kaagad ding kumalma. And please don't mention that in front of my daughter. Nagka-amnesia lang ang asawa ko kaya natagalan siya sa pagbalik sa amin. Since narito na tayo, ipapakilala ko ng asawa ko. She's Sophia. Napaghahalatang dismayado ang guro at hindi magawang titigan at ngitian si Cindy. Nakatingin lang ito kay Liam. Ganun ba? Kaya pala masaya na si Cassie. Bumalik na pala ang mommy niya. I'm happy for your family, Liam. Sabi ni Lydia sa malamig na tinig. Maiwan ko na pala kayo. May gagawin pa ako sa classroom. Paggawa ni paalam nito. Ang harsh mo naman sa teacher na halatang type ka, Liam. Nakangiting sabi ni Cindy. Humigpit ang kapit ng lalaki sa balikat niya at hinawakan na rin sa kamay si Cassie. Sabay na silang nagtungo sa parking lot kung nasaan ang kotse. Aware ako sa paglapit ng loob sa akin ni Lydia. Naging magkaibigan lang kami dahil sa care niya kay Cassie. Naging tutor din siya ni Cassie. Pero hindi ko kinukonsinti ang motibo niya. Kahit pa hindi ka bumalik o tuluyang nawala, hindi kita papalitan sa puso ko, honey. Mag-focus na lang ako kay Cassie. Anito. Hindi siya nagkomento pero na-appreciate niya ang pagmamahal ni Liam. Isang linggo pa ang lumipas. Nakapag-adjust na si Cindy sa pamilya ni Liam at hinayaang mag-assume ang lalaki na asawa nga siya nito. Hindi rin niya maikakaila na nahuhulog na ang loob niya rito. Kinagabihan ng Sabado ay late na umuwi si Liam. Nakaidlip siya matapos mapatulog si Cassie. Katabi niya ito sa kama. How are you? Pabulong na tanong ni Liam matapos siyang hagkan sa noo. Ayos lang ako. Maagang natapos ang therapy ko kanina kaya nakapagpahinga ako. Anya. Ililipat ko muna sa kwarto niya si Cassie. Ipaghahanda kita ng pagkain. Tumayo na siya at sumabay kay Liam palabas ng silid. Buhat nito si Cassie na mahimbing ang tulog. Pagdating sa kusina, ay pinainit niya sa microwave ang pagkain. Kaunti lang ang nakain niya, kaya naisip niyang sabayan sa late na hapunan si Liam. Maya-maya ay dumating ang lalaki. Hindi ka pa ba kumain? Tanong nito nang mapansing meron din siyang plato. Kumain pero konti lang. Matabang siyang umiti. Napangiti rin ito. May mga nagbago nga sa'yo. Malakas ka nung kumain at walang pakialam sa diet. Anito. Umupo na ito sa katapat niyang silya. Madalas kasi paulit-ulit lang ang kinakain ko sa Bigos. Wala nga minsan akong ulam kasi madalas inaabot ng 1 linggo o buwan bago umuwi si Calvin. Hindi naman ako makalabas kasi nakalock ang gate at bahay. May camera rin na iniwan si Calvin sa bahay. Pasikreto akong inaabutan ng kapitbahay ng pagkain na pinadadaan sa bintana ng 2nd floor. Gumagamit pa sila ng kahoy para maiabot ang pagkain sa akin. Mariing nagtagis ang bagang ni Liam sa gigil. Alam pala ng kapitbahay mong sitwasyon. Bakit hindi ka nila tinulungan agad? Late na nilang nalaman ng sitwasyon ko. Sinira ng kapitbahay ang CCTV camera sa harap ng bahay at pinapasok ang anak na lalaki. Nakagawa siya ng susi kaya napalabas nila ako. Nagmakaawa na rin ako at gumawa sila ng paraan para maitakas ako. Siguradong hinahanap ka na ni Calvin. Ang masama niyan, baka pag inita niya ang pamilya ni Jenna na tumulong sa'yo. Sinalakay naman siya ng kaba at inalala ang pamilya ni Rose. Nakikiusap ako sa'yo, Liam. Tulungan mo ang pamilya ni Rose. Baka kung anong gawin sa kanila ni Calvin. May baril si Calvin. Ako na ang bahala sa kanila. Kumalma ka lang. Humupa rin ang kanyang kaba at sumubo ng pagkain. Pagkatapos ng hapunan ay naghugas pa ng kobyerto si Cindy. Pagpasok niya sa kwarto ay nasa banyo si Liam, naliligo. Honey? Tawag nito. Nariyan ka ba? Nandito na ako. Bakit? Tugon niya naman. Lumapit siya sa pinto ng banyo. Pakiabot naman ng tuwalya. Kumuha naman si Cindy ng bagong tuwalya sa cabinet dahil nilabhan niya ang iba. Nang bumukas ang pinto ng banyo ay kaagad niyang ipinasok ang kamay na may hawak na tuwalya. Heto na ang tuwalya, Liam. Can you get inside? Nag-aahit ako ng balbas. Kumabog ang dibdib niya at nag-alangang pumasok. Pumikit siya bago humakbang papasok, ngunit bumalya siya sa matigas na bagay. Aray! Daing niya nang mauntog ang noo niya sa matigas na dibdib ni Liam. Napilitan siya magmulat ng mga mata. Ano bang ginagawa mo, honey? Bakit ka nakapikit? Natatawang tanong nito.
Nang mapansin ang hubad na katawan ni Liam ay dagli siyang tumalikod. Nakahubad ka eh, Anya. Ano naman kung nakahubad ako? I'm your husband. Nakonfirm mo na ba na ako si Sofia? Mahinang tumawa ang lalaki. I saw the proof. Ramdam ko na ikaw si Sofia. Kung sakaling hindi mo na maalala ang nakaraan, walang problema. You can create new memories. Kumislot siya nang lumapit pa sa kanya si Liam at niyakap siya buhat sa likuran. Bumuga ang mainit nitong hininga sa kanyang batok. Hindi man niya aminin, lumalalim na ang nararamdaman niya sa lalaki. Pasensya na, nahihirapan ako mag-adjust. Naguguluhan pa ako. Anya. No worries. Ang mahalaga ay narito ka na. I won't let Calvin take you from me. Ano na pala ang balita sa pag-iimbestiga mo kay Calvin? Pagkawa ni tanong niya. Natuklasan ko na isa pala si Calvin sa engineers ng company branch namin sa Davao. Dahil sa pagkawindang ay wala sa loob na humarap siya kay Liam. Hindi pa pala rito nababalot ng tuwalya ang ibabang katawan. Tatakpan sana niya ng palad ang kanyang mga mata, ngunit maagap siyang napigil ni Liam sa kamay. Please don't do that. My body is yours. Pwede mo tong titigan at hawakan kung kailan mo gusto. Anito habang hawak ang kanyang kanang kamay. Tumitig siya sa mga mata nito, ngunit hindi magawang magsalita. Naaakit siya sa magagandang mga mata ni Liam, lalo na sa mapupulang mga labi nitong manipis. Hindi mo lang alam kung gaano kita kamahal, honey. Halos mabaliw ako nung nawala ka. Seryosong pahayag pa nito. Marahan nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Naunahan na naman si Cindy ng emosyon at ramdam ang pamilyar na sensasyon. Wala siyang kibo, ngunit hinayaang maglapat ang mga labi ni Liam sa kanyang bibig. At nang halikan na siya nito ng marubdob, ay puso na niya ang nag-udyok na tumugon. Naging mitsa yon upang lumalim ang halik ni Liam, na nauwi sa mas maalam na tagpo. Tinanghali ng gising si Cindy kinabukasan. Good morning, honey. Bati ni Liam. Namulatan niya ito na nakaupo sa kanyang paanan. May hawak na tray ng pagkain. Anong oras na? Tanong niya sa namamalat na tinig. 9:00 na. Pumasok na sa school si Cassie. Hinatid ko. Bumalikwa siya ng upo. Sino kasama niya? Wala. Pero sabi ko, susunod ka na lang. Ayaw niya nang yaya ang kasama dahil ikaw daw ang gusto niya. Maliligo na pala ako. Tatayo na sana siya ngunit pinigil siya ni Liam sa kanang hita. Mag-almusal ka muna. 12:00 pa naman ang uwian ni Cassie. Sasamahan na kitang sunduin siya. Wala ka bang pasok sa opisina? Mamaya nga po na ako papasok. I'm the boss, right? Inilapit nito ang tray ng pagkain sa kanya at takmang susubuan siya. Ako na, wala naman akong sakit. Anya. Okay. Baka kasi masakit ang katawan mo. Sorry about last night if I'm being rough. Sobrang namiss kasi kita, honey. Uminit tuloy ang kanyang muka at hindi matingnan sa mga mata si Liam. Ayos lang, Anya. Humigop siya ng sabaw ng tinolang manok. Tumayo na si Liam. Ihahanda ko muna ang bathtub. Pagkatapos mong kumain, puntahan mo ako sa banyo. Anito. Bakit? Kabadong tanong niya. We will take a bath together. Magbaba tayo sa tub kahit 20 minutes lang. Hindi ba pwedeng sa shower na lang tayo maligo? Natawa si Liam. Bakit ka ba natatakot? Maliligo lang tayo at hindi kita kakainin. Bakit kailangan pa magbabad sa tub? Palagi natin ginagawa yun noon. Minsan inaabot tayo ng 1 oras sa tub. Malay mo may maalala ka habang nasa tub tayo. Malalaman mo kung gaano ka-memorable ang bathtub sa atin. Ano bang meron sa tub? Curious naman niyang tanong. Sa tub natin nabuo si Cassie. Isinama kita noon sa rest house namin sa Tagaytay at hindi inaasahang matukso tayo pareho. Magugulat ka sa sasabihin ko. Hulaan mo kung sino ang unang bumigay. Sino? Ikaw. Ano? Imposible yan. Humalakhak si Liam. Yun ang totoo, honey. Sobrang nagpigil pa ako kaso inunahan mo ako ng halik. Kinalabutan siya at hindi matanggap na siya ang unang natukso. Hindi na siya nakipagtalo kay Liam ngunit biglang sumagi sa kanyang isip ang senaryong naikwento ni Liam. Kumain ka lang, maghihintay ako sa banyo. Pagkawa ni paalam ni Liam. Tumango siya at tuloy lang ang subo ng pagkain. Pagkatapos kumain ay pumasok din ng banyo si Cindy. Naghihintay na sa kanya si Liam. Nagbabad sa tub ng hubot-hubad.
Join me here, honey. Take off your clothes. Anito. Nilunok na niya ang hiya at naghubad sa harap ni Liam. Nang samahan niya ito ay unti-unti ring naglaho ang kanyang hiya. Sinimulan naman nito ang pagkwento tungkol pa rin sa nakaraan. Makalipas ang halos 3 linggo na therapy ni Cindy, ay napapadalas ang pagsulpot ng alaala sa kanyang isip. Labis naman yung ikinatuwa ni Liam. Nakaka-recover ka na, honey. Sabik na sabi nito. Kalalabas lang nila ng ospital at lumulan ng kotse. Pero sabi ng doktor, may memories na malabo ng marikol ng utak ko. Dismayadong sabi niya. Huwag na nating piliting ibalik yun. Ang mahalaga ay gagaling ang trauma mo. Madalas din ako managinip tungkol sa babae na kamukha ko. What about the girl? Wala silang driver dahil naka-leave, kaya si Liam ang nagmaneho. Magkatabi lang sila nito sa harapan. Pare-pareho lang ang eksena. Tumatakbo raw ako at nabunggo ko yung babae na kamukha ko. Umiiyak siya. Humihingi ng tulong sa akin. I think that scene happened in your past. Hindi kaya meron ka talagang kakambal? Alam mo ba kung saan ako inampon ng adoptive parents ko? Nag-assume na rin siya na siya nga talaga si Sofia dahil sa nare-recall niyang memory. Maagang nabiyuda ang adoptive mother mo. 1 taon pagkatapos kang inampon ay namatay ang asawa niya. Last year, namatay ang mom mo dahil sa sakit sa puso. Labis niyang dinamdam ang pagkawala mo. Nangako ako sa kanya na gagawin ko lahat makita ka lang. Pero hindi ba niya sinabi kung saan niya ako inampon? Nagbigay siya sa akin ng detalye at yung papeles sa pag-ampon sa'yo. Next week, puntahan natin ng madre na kumappo sa'yo. Baka kilala niya ang totoong magulang mo na nag-iwan sa kumbento. Saan lugar pala ako galing, Liam? I mean, ang lugar ng adoptive parents ko. Sa San Mateo. Doon din nakatira ang madre na tinutukoy ko at minsan mo na rin binisita. Puntahan natin yung madre ngayon. But you're tired. Okay lang ako, Liam. Sige, maaga pa naman at walang pasok si Cassie. Hindi yun maghihintay dahil alam niya na busy tayo. Sige, magte-text na lang ako sa yaya niya para ipaalam na matatagalan tayo. Go ahead. Nakaidlip sa biyahe si Cindy at nang magising siya ay nakahinto na ang kotse sa tapat ng mataas na pader. Narito na tayo, honey. Ani Liam. Bumusina ito. Maya-maya ay may nagbukas ng gate. Isang matandang babae. Bumaba si Liam at kinausap ang ginang. Pumayag naman ito na pumasok sila. Binuksan ito ang malaking gate at ipinasok ni Liam ang kotse. Narito po ba si Sister Sheila? Tanong ni Liam sa ginang. Oo, narito siya. Dito na rin siya naglalagi. Tugon ng ginang. Pwede po ba namin siyang makausap? Ani Liam. Oo, pero saglit lang kasi naatake ng hika si Sister sa tuwing matagal nagsasalita. May tatanong lang po kami sa kanya. Iginiya sila ng ginang papasok sa maliit na bahay. Naghintay sila sa lobby. Maya-maya ay bumalik ang ginang tulak-tulak na ang wheelchair kung saan nakaupo ang matandang babae. Puti na lahat ng buhok. May kwintas ito na merong malaking krus na pendant. Magandang araw po, Sister. Bati ni Liam sa matanda sabay tayo. Tumayo rin si Cindy at bumati sa ginang. Nang makalapit ito sa kanila ay magkasunod silang nagmano rito. Namumukaan kita, iho. Anak ka ba ng dating gobernador? Si Governor Andrada? Sabi ng ginang. Opo, ako ang nag-iisang anak niya. Mabuti natatandaan niyo pa po ako. Ako po si Liam. Tumitig naman ang ginang kay Cindy. Tila nahimasmasan. Teka, kilala kita. Ikaw yung batang inampon sa akin ni Mrs. Morales. Bumisita ka rito noon at hindi kita kaagad naalala. Mabuti nagpakilala ka. Anito. Napatitig siya kay Liam. Ito na ang kumausap sa ginang. Sister, nag-amnesia po ang asawa ko kaya hindi niya kayo maalala ngayon. Pero tama po kayo. Si Sofia po ang batang inampon ni Mrs. Morales. Yung iniwan sa inyo ng isang babae. Gusto ko po sanang malaman kung kaano-ano niyo ang babae. Mariing kumunot ang noo ng ginang at napaisip. Oo nga pala, naalala ko na. Ang totoo, yung babae ay dating katiwala rito sa kumbento. Kaso nabuntis siya ng lasinggerong taxi driver. Ano pong nangyari? Bakit iniwan niya rito ang bata? Sabi kasi niya ipapatayin siya ng asawa niya at maging ang bata. Natuklasan kasi ng lalaki na may karelasyon siyang iba.
at iginiit na iba ang ama ng mga bata. Mga bata? Hindi na timping tanong ni Cindy. Paano mga bata, sister? Tanong din ni Liam. Kambal kasi ang anak ng katiwala ko noon. Yung isang bata kinuha ng asawa niya. Isa lang ang naisalba niya, itong si Sofia. Nabalitaan ko na lang na patay na ng asawa niyang katiwala ko at nagtago ito sa Davao dala ang isang kambal. Pero nahuli rin ng lalaking yun ng mga pulis at ang bata iniwan sa orphanage. Pinuntahan ko noon ng orphanage para sana kunin ng bata, kaso may umampun na pala. Nung nagkasakit ako, humingi ako ng tulong kay Mrs. Morales. Inampun naman niya si Sofia. Hindi ko na nasabi na may kakambal ang bata. Hindi rin naman siya interesado. Habang nakikinig sa kwento ng ginang ay unti-unting nailalarawan ng isip ni Cindy ang senaryo kasama ang isang ginang na nag-alaga sa kanya. May kakambal nga ako, Anya. Pero nasa na kaya ang kakambal mo? Maybe Calvin was your twin. Ani Liam. Niloko ako ni Calvin. Napaluklok siya sa couch na panghinaan ng mga tuhod dahil sa emosyon. Si Liam na lamang ang kumausap sa ginang. Hindi naman sila nagtagal sa kumbento at kaagad umuwi lula ng kotse. Pagdating ng bahay ay pinagpahinga siya ni Liam sa kwarto. Bigla kasi siyang nahilo at kumirot ang kanyang sentido. Nakaidlip si Cindy ngunit may isang mabilis na panaginip ang naulit. Nang magising siya ay katabi na niya si Liam. Are you okay? Tanong nito. Inalalayan siya nitong makaupo. Napanaginipan ko na naman siya. Sabi niya. Sino? Yung kamukha ko. It makes sense. Baka totoong nangyari yung eksena na nagkasalubong kami sa isang magulong lugar. Can you describe the scene in your dream, honey? Nagkwento naman siya. Tumatakbo ako at maya't maya nadadapa dahil sa matinding pag-alog ng paligid. May nasalubong akong babae na sumisigaw. Humihingi ng tulong. Duguan ang noo niya. Nang magkaharap kami, para ako nananalamin kasi kamukha ko siya. Nagulat din siya pero hindi kami nakapag-usap dahil biglang gumuho ang pader sa tabi namin. Nadaganan ng tipak ng pader ang babae. At ako naman nabagok ang ulo sa sahig at nawala ng malay. Biglang napatayo si Liam. That's not just a dream, honey. Baka yan talaga nangyari nung nasa Davao ka at nagkaroon ng malakas na lindol. Matapos ang lindol, nabalita na maraming namatay sa gumuhong hotel kung saan ka naka-check-in. Nung pinahanap kita sa rescue team, wala silang makita na katawan mo. Nagkasunog din sa hotel kaya maraming tao ang natupok. Hindi kaya naroon din si Calvin sa hotel at kinuha niya ako? That's possible. Pero paano hindi nakita ang katawan ng kambal mo? Hindi ko alam. Naguguluhan ako, Liam. Napasentido siya nang muling kumirot ang kanyang ulo. Magpahinga ka muna, honey. Papasok ako sa office at hihingi ako ng update sa mga pulis. Pauwi na si Cassie. Huwag ka magpakita ng lungkot sa kanya, okay? Tumango siya. Kaagad ding umalis si Liam matapos siyang hagkan sa noo. Linggo ng umaga ay bumayahe ang buong pamilya patungong Batangas sa isang rest house ni Liam. Naibenta na umano ang rest house ng pamilya nito sa Tagaytay. Pagdating sa napakagandang beachfront lighthouse, ay otomatikong may senaryong sumagi sa isip ni Cindy. This place is your favorite, honey. Sabi ni Liam. Niyakap siya nito sa likuran habang nasa terrace sila at overlooking ang karagatan. Naramdaman ko ang pamilyar na hangin dito. Anya. Of course. You chose this place. Pumihit siya paharap sa asawa. Ayokong alisin sa pagkatao ko si Cindy. Gusto kong maramdaman habang buhay na kasama kong kakambal ko. No problem. Kung gusto mong tawagin kitang Cindy, ayos lang. Parang naging isa na rin kayo ng kapatid mo kasi naranasan mo at nakita ang buhay niya noon. Sa kasamaang palad, hindi pala magandang naging kapalaran niya kay Calvin. Ayoko ring husgahan si Calvin. Ramdaman ko ang pagmamahal niya kay Cindy. Kaya siguro gano'n na lang siya binago ng pagkawala ng kapatid ko. Gusto ko makausap si Calvin, Liam. Matiim na tumitig sa kanya ang asawa. Papayagan kitang makausap si Calvin, pero kasama mo dapat ako. Nagtatrabaho si Calvin sa company branch natin sa Davao, kaya hindi siya mahirap kausapin. Paano kung saktan ka niya? Natawa si Liam. Ganun ba ako kahina sa palagay mo? Hindi naman, kasi iba kung magalit si Calvin. Nawawalan siya ng kontrol sa emosyon niya. I will invite him to the main office, para kahit mag-amok siya, madali ko siyang mapipigil.
Mag-ingat ka lang at huwag mo munang sabihin na nasa poder mo ko. Sure, pero once na may ginawa siyang masama sa'yo, hindi ako tatahimik lang, honey. Kinakabahan May nagtiwala siya kay Liam. Nagyaya na si Cassie nakakain sa tabing dagat kaya pinuntahan nila ito. May caretaker doon sa rest house na nag-asikaso sa pagkain nila. Sa may native cottage sila kumain. Mommy, hindi na po ako inaasar ng classmates ko kasi nakita ka nila. Kwento ni Cassie. Talaga anak? Marami ka na bang friends? Yes po, Mommy. Pero bakit po ganun? Sabi ni Teacher Lydia parang ibang mommy ka kasi hindi mo raw kilala ang ibang teacher sa school. Ah, yung teacher mo na crush ang daddy mo? Nasabi na ng daddy mo na may amnesia ako ah. Anya sabay irap kay Liam. Opo, pero ano po yung crush? Umapila na si Liam. Wala yun, anak. Nagsiselos lang ang mami mo kasi maraming nagkakagustong babae sa daddy mo. Kasi pogi ka po. Gatong naman ng bata. Idinaan ni Cindy sa tawa ang inis. Noong una'y baliwala sa kanya ang mga babaeng teacher sa school ni Cassie na nagpapakyut sa kanyang asawa. Sadyang alam ng puso niya kung sino si Liam sa kanyang buhay. Hindi naman ako apektado. Basta wag lang patulan ng daddy mo ang teacher mo. Aalis ako ulit kapag ginawa niya yun. Anya. Tumitig lang sa kanya si Cassie na nakangiti. Maya-maya ay kumistot siya nang pisilin ni Liam ang kanyang hita. Wala kang dahilan para magselos. Hayaan ko ba mangyari yun? Ayokong tuluyang mabaliw kapag iniwan mo ako ulit. Sabi nito. Ngumiti siya. Hindi ko rin kayang lumayo pa sa inyo, honey. Medyo nasasanay na rin siyang tawagin ng lalaki na honey. Mabilis ang hinalikan siya ni Liam sa mga labi. Pagkuwan ay sinubuan siya nito ng tinalupang hipon. Ako din po, Daddy. Subuan mo ko, please. Sabad naman ni Cassie. Bumuka ang bibig nito kaya sinubuan din ni Liam ng hipon. Siya naman ang sumubo ng pagkain sa asawa. Tuwang-tuwa si Cassie sa tuwing naglalambingan sila. Martes ng tanghali ay nagtungo si Cindy sa opisina ni Liam, ngunit nasa meeting pa ito pagdating niya. Muli siyang lumabas nang maalala ang paper bag na may pagkain na naiwan sa kotse. Papasok na siya ng elevator nang may tumawag sa kanya na pamilyar na boses ng lalaki. Cindy! Muling tawag ng lalaki. Sinalakay na siya ng kaba nang mapagtanto na boses ni Calvin ang kanyang narinig. Pumihit siya paharap dito. Calvin, anong ginagawa mo rito? Anya, walang abiso si Liam kung kailan nito papupuntahin sa main office si Calvin. Mahayap na tingin ng lalaki ang sumalubong sa kanya. Bigla siya nitong nilapitan at hinaklit sa kanang braso. Akala mo ba matatakasan mo ko? May katrabaho ako na nagtimbre na narito ka sa Maynila. Nanggagalaiting sabi nito. Napadaing siya sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang braso. Bitiwan mo ko. Asik niya. Lalo lamang humigpit ang kapit nito. Uuwi ka kasama ko ngayon sa ayaw mo sa gusto. Kinaladkad na siya nito. Hindi ako sasama sa'yo. Nandito ang pamilya ko. Ako ang pamilya mo, Cindy. Hindi ako si Cindy. Sofia ang pangalan ko. Natigilan si Calvin at muli siyang hinarap. Hawak pa rin nito ang braso niya. Hindi mo ako maluloko. Ikaw si Cindy na asawa ko. Sinuntok niya ito sa dibdib ngunit walang epekto. Sumigaw na siya. Hindi mo ko asawa. Tulong! Liam! Maya-maya ay may dalawang gwardiya na dumating kasunod si Liam. Hinila nito sa kaliwang braso si Calvin at walang abog na sinuntok sa muka. Namansik si Calvin ngunit kaagad ding nakabawi. How dare you kidnap my wife? Gigil na singhan ni Liam kay Calvin. Your wife? Nanlalaki ang mga matang bulalas ni Calvin. Napayakap si Cindy kay Liam at walang awat sa pagluha ang mga mata. Yes, inangkin mo ang asawa ko at inabuso. Akala mo ba makakapagtago ka ng sekreto? Nagtatrabaho ka pa sa kumpanya ko. Para akong tangang naghahanap sa asawa ko ng mahigit 1 taon. Itinago mo lang pala siya. Bahagyang kumalma si Calvin. Sir, nagkakamali kayo. Hindi kidnapping ang ginawa ko. Cindy is my live-in partner. Nagkaanak kami at mahal namin ng isa't isa. Nagkamali ka ng babaeng nadampot, Calvin. O baka naman sinadya mong kunin din ang asawa ko. Pareho tayong hindi aware na kambal sina Cindy at Sofia. Pwede ring aware ka pero itinago mong katotohanan.
You're selfish. Hindi ko alam noon na may kambal si Cindy. Aminado ako na nakita ko sila pareho nun sa gumuhong hotel. I saved them both, pero isa sa kanila namatay. Dahil sa pagkataranta ko, hindi ko na alam kung sino sa kanila ang asawa ko. Ipinilit ko na ang nakasurvive na babae ay si Cindy. Maluhaluhang paliwanag ni Calvin. Nawindang si Cindy at otomatikong nahalinhan ng awa ang galit kay Calvin. Saan mo dinala ang kapatid ko, Calvin? Tanong niya sa garalgal na tinig. Inilibing ko siya sa likod ng bahay para walang makakita. Litong-lito rin ako noon pero nung may napansin akong kakaiba sa'yo, naisip ko na baka hindi nga ikaw si Cindy. Hindi ko matanggap na wala siya kaya pinagpilitan ko na ikaw ang babaeng mahal ko. Tuluyang nanubig ang mga mata ni Calvin dahil sa labis na emosyon. Please don't judge me. Sobrang mahal ko si Cindy. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Wari binubusa ang puso ni Cindy nang maisip ang kalagayan ni Calvin. Nakiusap siya kay Liam na wag nang idemanda si Calvin. Hindi kita ipapakulong. Pero kailangan mong tanggapin na wala na si Cindy, Calvin. May pruweba ako ng babaeng inangkin mo yung asawa ko. Unti-unti na rin bumabalik ang alaala ni Sofia. Ani Liam. Paanong pruweba? Her birthmark. At nagmatch ang fingerprint niya maging sa iba't ibang way of DNA testing niya. Naging uneasy si Calvin. Nalito rin ako. Nadepress ako sa nangyari at natakot ako na baka hindi ko na makasama si Cindy. Naintindihan ka namin, pero kailangan mong mag-move on. Salamat, sir. Humihingi ako ng tawad at sana'y maintindihan niyo ako. Bibigyan kita ng chance, pero kailangan mo ng psychological assistant at therapy bago bumalik sa trabaho, Calvin. Umapila ulit si Cindy o Sofia. Gusto ko munang ipalipat sa maayos na libingan ng kapatid ko, Calvin. Anya sa lalaki. No, hindi niyo pwedeng kunin ang buto niya sa lupain ko. Pero paano mo siya nailibing na walang basbas? Kawawa naman ang kapatid ko. Pinabasbasan ko siya sa pastol na kaibigan ko. Ayoko malayo sa akin si Cindy. Lalo lamang kumirot ang dibdib niya nang mapagtanto na sobrang apektado ang isip ni Calvin sa pagkawala ng kanyang kapatid. Pagbibigyan ka namin sa gusto mo, pero may batas tayo, Calvin. Payo ko sa'yo, gamutin mo muna ang sarili mo. Sabi naman ni Liam. I can take care of myself. Salamat sa payo, sir. Nag-start na ako sa therapy ko mula nang lumaya si Cindy. Oh God, no, not Cindy. Si Sofia. Good for you. Hayaan kitang magtrabaho sa kumpanya ko, pero mangako ka na hindi mo naguguluhin ang asawa ko. Sinipat ni Calvin si Cindy o Sofia at baka sa mga mata ang labis na pangungulila. Napahagulgol na ito. Baka pwedeng mayakap ko sa huling pagkakataon si Cindy o Sofia, sir. Namiss ko lang ang asawa ko. Pakiusap nito. Pumayag naman si Liam. Hindi nakahuma si Sofia nang yakapin siya ni Calvin ng mahigpit. Maraming salamat sa isang taong hinayaan mo akong makapiling si Cindy. Patawarin mo rin ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Natakot lang ako at naguguluhan. Kung alam mo lang kung gaano ko kamahal ang kakambal mo. Hindi ko matanggap na wala na siya. Naintindihan kita. Mas matutuwa si Cindy kung tatanggapin mo na ang pagkawala niya. Ramdam ko ang sakit na nadarama mo, Calvin. Pasensya na rin dahil hindi ko nagampanan ng papel ni Cindy sa buhay mo. Lumayo rin sa kanya ang lalaki at unti-unting umaliwalas ang muka. Mag-usap muna tayo sa office ko, Calvin. Ani Liam. Tumango ang lalaki at sumunod kay Liam. Lumula naman ng elevator si Sofia. Gumaan ang pakiramdam niya matapos ang pag-iyak. Buna ang loob niyang palayain sa kanyang pagkatao si Cindy at ibalik ang totoong pagkatao niya bilang si Sofia. Nang makuha ang kailangan sa kotse, ay bumalik din siya sa opisina ni Liam. Wala na roon si Calvin. Tanging si Liam na nakaupo sa couch ang naroon. Umalis na ba si Calvin? Tanong niya sa asawa. Pinapunta ko siya sa conference room para sa meeting ng mga engineer. Nagkasundo kami na bibisitahin natin ang ilibingan ni Cindy. Sasama tayo bukas pagbalik niya ng Davao. May iba pa bang sinabi si Calvin? Umupo siya sa tabi ng asawa. Inalam ko ang kwento sa buhay ni Cindy. Sabi ni Calvin, nakilala niya si Cindy sa University of Davao, kung saan siya nag-aaral ng engineering. Parang pareho lang ang kwento nila sa atin pero mas maaga lang tayong nagsama. Tama si sister. Ang totoong tatay nga ninyong nagdala kay Cindy sa Davao. Pero dahil nakulong ang tatay niyo,
lumaki na sa orphanage si Cindy at inampon ng isang pamilya. Ang problema, lumaya si Cindy dahil sa abusadong adoptive father niya. Nag-working student siya. Nung nakilala niya si Calvin, kasalang lalaki at hindi aware si Cindy. Nalaman ng asawa ni Calvin ang relasyon nila pero mas pinili ni Calvin si Cindy. Hindi pala biro ang dinanas ni Cindy kay Calvin. Maswerte pa rin ako dahil napunta ako sa mabuting pamilya at nakilala kita, honey. Yumupo siya sa braso ni Liam at inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito. Everything has a reason, honey. Siguro sinadya ng tadhana na mapunta ka sa sitwasyon ng kapatid mo para malaman mo na nag-e-exist siya. Sadly, she died before you knew each other. Tama ka. Salamat sa iyo, Liam. Kung hindi tayo nakita sa airport, baka habang buhay akong magiging si Cindy. Ayoko naman ng ganun, honey. Kung hindi ka bumalik, baka matulad ako kay Calvin na nasiraan na ng bait. Nabuhay na muli ang awa ni Sofia kay Calvin. I will pray for Calvin's recovery. Naisip ko lang, sa tagal niyo nagsama ni Calvin, imposibleng hindi ka niya napilit na galawin. Pag-iiba nito sa paksa. Tumingala siya sa mukha ni Liam na dismayado. Promise, walang nangyaring sexual sa amin kasi itinatabi ko siya. Hanggang halik lang ang nagagawa niya. Kaya nga niya ako nasasaktan kasi hindi niya ako mapilit. Ang kagandahan ng kay Calvin, never niya akong pinwersa na gawin ang gusto niya. Kung ayaw ko, nagagalit siya, nananampal, nanununtok, saka aalis at ikukulong ako. Marahil dahil nga alam niya na hindi naman talaga ako si Cindy. Pero pilit niyang itinatanggi sa sarili niya na iba ako. Mali pa rin yun at nakakainis, honey. Hindi mahinang kurot o pitik ay hindi ko nagawa sa'yo. Tapos ginaganon ka ng ibang lalaki. Dapat makulong na ang lalaking yun. Kung hindi dahil sa pakiusap mo, kanina ko pa siyang pinadampot sa mga pulis. Tama na, Liam. Intindihin na lang natin si Calvin. Ang mahalaga ay malinaw na sa atin ng lahat. Bumuga ng hangin si Liam at kumalma rin. Inakbayan siya nito. Fine. For our peace of mind, patatawarin ko si Calvin kahit hindi bukal sa loob ko. Salamat. Para rin to sa kapayapaan ng kapatid ko. Marahil maging siya ay hindi papayag na makulong ang lalaking mahal niya. Tumayo na siya upang asikasuhin ang dala niyang lunch. Kinabukasan, pagkatapos ng tanghalian, ang biyahe nila papuntang Davao. Kasama nila si Calvin sa private jet ni Liam. Walang pasok sa school si Cassie kaya isinama na rin nila para makapamasyal ito. Pagdating sa malawak na lupain ng company branch ni Liam ay lumipat sila sa kotse papunta naman ng Digo City. Where are we going, Daddy? Tanong ni Cassie habang nakasilip sa salaming bintana ng kotse. Nasa tabi ng driver si Calvin. Silang pamilya naman ay nasa backseat. Mamamasyal tayo, anak. Sagot naman ni Liam. Samantalang kabado naman si Sofia dahil sobrang tahimik ni Calvin. Napaparanoid na siya at hindi nakatiis. Kinalabit niya sa braso si Liam. Bakit? Tanong naman nito. Kinakabahan ako. Sigurado ka bang safe tayo sa pagsama kay Calvin? Anya. I know what you're thinking, honey. Don't worry, may backup po tayong undercover police. Once may gawing hindi maganda si Calvin, ipapadampot ko siya. May trauma na ako sa tuwing nananahimik si Calvin. Hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Calm down. Nag-usap na kami ni Calvin. Pero syempre, maging alerto tayo. Tumango siya at kumalma rin. Mahaba-haba pa ang biyahe kaya nakatulog silang mag-ina. Nang magising si Sofia ay nakahinto na ang kotse sa tapat mismo ng bahay ni Calvin. Naroon na rin ang sasakyan ng mga pulis. Bumalik sa isip niya ang masalimuot niyang karanasan sa bahay na yon, kaya nag-alangan siyang pumasok. Let's get inside, honey. Paanyaya ni Liam. Sumunod siya rito. Dinala sila ni Calvin sa likuran ng bahay, sa loob ng greenhouse. Nawindang siya nang mapagtanto na ang madalas niyang upuang bench na yari sa bato ay libingan pala ni Cindy. Dito ko nilibing si Cindy, sabi ni Calvin. Napaluhod si Sofia sa lupang may pinong damo katapat ng bench. Minsan siyang nakatulog doon sa bench at nanaginip tungkol sa babaeng kumukha niya. Yun na pala si Cindy. Humagulgol na siya roon. You should give Cindy a proper grave, Calvin, sabi ni Liam. Hindi ako papayag na ilipat siya. Aayusin ko na lang ang libingan niya at padadasalan muli. Hindi ba insulto yan kay Cindy? I will decide for my wife. Gawin niyo na ang gusto niyo basta huwag niyong pakialaman ang desisyon ko. Muling tumayo si Sofia at umapela sa usapan. Pagbigyan na natin si Calvin, honey.
Okay na sa akin na ayusin ang libingan niya. Anya. Hindi na kumontra si Liam. Hinintay nila na matibag ni Calvin ang bench at pinalitan ng maayos na palatandaan. Nagtawag din sila ng pari at nagdasal sa puntod. Bago lumubog ang araw ay bumalik na sila sa Davao. Payapa naman ang huling usapan nila ni Calvin. Kinamusta rin niya ang pamilya ni Ate Jenna na nagmalasakit sa kanya. Masaya ang mga ito para sa kanya. May rest house rin sa Davao si Liam at doon sila tumuloy. Malapit lang ito sa dagat kaya naligo pa sila. Marunong bang lumangoy si Cassie, Liam? Tanong niya sa asawa. Nakaupo silang dalawa sa buhangin. Underwear lang ang suot. Pinapanood nila si Cassie na nagtatampisaw sa tubig na hanggang tuhod nito. Marunong siya sa pool. Bihira kami makaligo sa dagat kaya hindi siya nasanay. Ani Liam. Ako kaya marunong lumangoy? Natatawang tanong niya. Marunong ka pero siguro nakalimutan mo rin. Gusto kong subukan, honey. Tumayo siya. Alalayan na kita. Sinamahan naman siya nito sa tubig. Lumalaki na ang alon kaya hindi sila lumayo. Unang subok lumangoy ni Sofia ay hirap siyang lumutang at hindi umaalis sa pwesto. Pinagtawanan pa siya ni Liam. I can do this, sabi niya. Take care, honey. Sigaw ni Liam. Sumubok siya ulit lumangoy ngunit sinalubong siya ng malakas na alon. Napatili siya. Hinabol siya ni Liam sa pampang ngunit hindi siya inabutan. Ibinalibag na siya ng alon at naalog ng husto ang kanyang ulo bago nauntog sa lupa. Nang makahiga siya sa buhangin ay biglang dumagsa sa kanyang isip ang mga pamilyar na senaryo. Honey, are you okay? Natatarantang tanong ni Liam. Lumapit din si Cassie. Are you hurt, Mommy? Tanong ng bata. Hindi siya makaimik dahil sa unti-unting pagbabalik ng ibang alaala niya. Nang magmulat siya ng mga mata, ay mukha ng kanyang mag-ama ang nakadukwang sa kanya. Naalala ko na, eksaheradang sabi niya. Bumalik po siya ng upo at niyakap ang kanyang mag-ama. Naalala ko na ang mga nangyari noon. Napaluhan na siya bugso ng galak. Really? As in lahat, honey? Ani Liam. Paulit-ulit siyang tumango. Naalala ko na kung paano tayo nagkakilala at yung nangyaring aksidente sa hotel. Thank God. Siya naman ang niyakap ni Liam ng mahigpit. Naalala mo na rin ba kung paano lumangoy? Biro pa nito. Nakurot niya sa braso ang asawa. Magsasanay ako ulit. Muli siyang tumayo at lumusong sa tubig. Sinamahan na siya ni Liam habang karga si Cassie. Napagtiyagaan din siya nitong turuan hanggang sa matuto siyang lumangoy. Madilim na silang natigil kakalangoy at doon na sa harap ng bahay naghapunan. May katiwala rin doon si Liam na ipinagluto sila ng sariwang seafood. Lalong sumaya ang pagsasama nila dahil sa tuluyang pagbalik ng alaala ni Sofia. Mula noon ay hindi na talaga sila ginulo ni Calvin. Ang balita nila ay patuloy pa rin itong nagpapatherapy at malapit na rin makabalik sa trabaho. Tinupad nito ang sinabi na ipapaayos ang libingan ni Cindy. Hindi man ito nakilala ni Sofia at hindi man nila madalaw ang puntod nito, ay isinasama na niya palagi sa kanyang panalangin ang yumaong kakambal. 3 buwan lang ang lumipas ay muling nabuntis si Sofia. Bagay na ikinatuwa ni Cassie. Magkakaroon na kasi ito ng kapatid. Labis-labis ang pasasalamat nilang mag-asawa sa bagong biyaya sa kanila at sa ikalawang pagkakataon na muli silang magkasama-sama. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.